hello mga kamital, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. At andito na naman muli si Bamski Vlog upang magpapahagi na naman tayo ng mga dagdag kaalaman at dagdag idea kung paano mag-welding ng maninipis na plate na kagaya nito. So itong plate na ito ay GI. So ito naman ay stainless. So parehas lang sila ng kapal mga kamital, 1mm. So yan. Ito ay winelding ko na. So ganito yan mga kametal, idudugtong natin. So gagamitan natin ng welding rod na 2.5 mm. So 60-10 yung gagamitin natin dito sa ating GI na plate. Dito naman sa ating stainless na 304. So ito rin ang gagamitin natin, 2.5 din. Yan. So stainless na 304 din ito. So sa pag-welding nito mga kametal, dahil napakanipis nitong ating plate, so hindi natin matuloy-tuloy na yung full weld talaga. So ang gagawin natin dito is yung bali tacking lang, tack. Kasi pag ituloy-tuloy natin ito sa sobrang nipis nito, mabubutas talaga siya mga kamital. So mayroon tayong technique para sa pag-welding itong mga maninipis na mga plate. Yung amperahe naman na gagamitin natin sa mga rod na ito mga kamital ay around 60 to 90 amperes sa welding rod na ito na 2.5. So pwede tayong gumamit ng 70 sa plate na ito dahil manipis ito. Kung medyo nahihinaan kayo sa amperahe, pwede nyo taasan. So depende sa inyong pagkokontrol ng inyong kamay. Yung hindi siya mabubutas. Okay, kasi titik-titik lang natin yan mga kametal. Yan. Kailangan ng control ng ating kamay sa pag-welding ng ating plate. So ngayon naman mga kametal, pakita ko sa inyo kung paano natin i-welding itong ating mga maninipis na plate. At kung sakaling meron kayong mga trabaho na ganito at involved yung ating mga plate na maninipis, or kahit yung mga tubo natin na mga maninipis din, 0.8, 1mm. So parehas lang nito mga kametal. At saka sa pag-welding natin mga kamital, lalong-lalo na kung gagamit tayo ng arc welding stick ating gagamitin, so hindi tayo mag-i-expect na maganda yung ating welding, kasi ispat nga lang yung gagawin natin mga kamital sa ating pag-welding itong maninipis na plate. So hindi gaya sa mga kapal na plate, pagka full weld natin yun, so maganda talaga yung kalalabasan niya at medyo maganda yung kaliskis ng dinadaanan ng kanyang welding. So kung gagamit naman kayo ng TIG welding mga kametal dito sa stainless, so maganda rin yung TIG welding kasi maganda yung control nun. Talagang hindi siya makakabutas ng plate. Pwede yung ituloy-tuloy yung pag-welding basta TIG welding yung gagamitin natin dito. Pero pag arc naman yung ating gagamitin, so alam nyo naman yung arc, mabilis siyang makabutas kahit mahina yung kanyang apirahe. So sa ngayon ay tuturo ko po sa inyo mga kametal kung paano. So bago natin simulan yan mga kametal, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like nyo na rin at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So mamaya tapusin nyo lang ang video na ito at mayroon akong i-shout out na mga masugid nating mga taga-subaybay. So tara na mga kametal, start na tayo.
So yun lang mga kametal, yung ating pag-welding ng ating plate. So kailangan dahan-dahan lang yung ating pag-welding mga kametal, kasi kahit mahina yung ating ginamit na amperahe, gumamit lang ako ng 75 amperahe ng ating welding machine. So makikita pa rin natin na merong mabubutas. Ang ginagawa ko, katapos ko siyang linisan at grind, ibibildapan lang natin yung mga medyo malalim. So yan. Tapos dito naman sa stainless, medyo smooth siya kung itakwil lang natin. So hindi siya masyadong mag-create ng butas, kasi yung ating welding rod na stainless, magandang klase din ito. 304 na welding rod ng ating stainless. So dito naka-penetrate talaga dito sa likod yung kanyang welding. So dito naman sa GI, naka-penetrate din yung kanyang welding. So kailangan dahan-dahan lang mga kametal, kasi mabilis talaga magbutas itong ating mga maninipis na plate. Mga 1mm, kahit ito mga kametal, hindi mo pa rin kaya yung i-full weld, kasi mabubutas din yan. So mayroon tayong mga technique na pwede nating magagamit dyan. So kailangan lang natin ng practice bago natin makuha itong ating pag-welding sa mga maninipis, lalo na kung ikaw isang baguhan pa lang sa pag-welding. Okay, so bago tayo magtatapos mga kametal, magsha-shoutout muna tayo sa ating mga masugid na mga taga-subaybay. So shoutout dyan kay Magid Aspiri. Ayan. Shoutout din dyan kay RLS TV. So shoutout dyan sa iyo sir, RLS TV. Victor Lacuna, shoutout sa iyo dyan sir. At kay Creativity. Ayan. Mega shoutout sa inyong lahat. Ayan. So kung nais nyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa video na ito, at may shoutout natin sa next vlog natin. So pasensya na dun sa mga nagre-request sa atin, dahil hindi muna natin magawa sa ngayon, kasi wala pa tayong time para gawin yon, kasi ita-timing lang natin yan mga kametal pagka meron tayong gagawin na related naman doon sa mga nire-request ninyo. So hintay-hintay lang natin mga kametal, at magagawa din natin yan. Mahirap naman kasing magpa-vlog tayo na nandito tayo sa working hours. So siyempre priority natin yung ating trabaho pa rin. So kung wala tayong ginagawa kagaya nito na medyo hindi naman malaking trabaho, so pwede natin magawa yan. Okay, so hintay-hintay lang ninyo yung mga request, at makakaasa kayong gagawin natin yan. So maraming salamat sa inyong panonood mga kametal, at I hope patuloy pa rin kayong magsusuporta sa channel na ito, at sana i-like nyo rin ang video na ito mga kametal. So sana nakatulong sa inyo itong video na ito. So yun lang mga kametal, at maraming salamat sa inyo lahat. God bless you. Thank you. So bye bye.